Umabot na sa mahigit 500 ang naarestong lumalabag sa COMELEC gun ban sa bansa. Patuloy ring nadadagdagan ng mga naitatalang kaso ng pamamaril sa ilang probinsya. Pero gitang pulisya, maayos namang naipapatupad ang mga checkpoint. Makibalita tayo kay Bex May Humawas ng GMA Cebu. Wala ng buhay ang lalaking ito nang natnan kagabi ng pulisya sa Cebu City. Namamasada raw ang biktimang tricycle driver ng pagbabarilin ng 3 lalaki. Tricycle driver din ang isa sa mga sospek. Ayon sa ilang saksi, nagkaagawan sa pasahero ang naturang sospek at ang biktima. Nagalit daw ang sospek kaya binalikan ang biktima. Kasama raw sa mga namaril ang minor de edad na anak ng sospek. Sa follow-up operation, nahuli ang sospek na tricycle driver. Inamin niya ang pamamaril. Namatay din ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa Rojas City, Capiz. Ayon sa ina ng biktima, pumunta ang sospek sa kanilang bahay kahapon ng madaling araw. Nakarinig daw sila ng putok ng baril at nakita ang dugo ang biktima. Tumakas ang sospek. Ayon sa pulisya, posibleng di pagkakaunawaan sa negosyo ang motibo sa krimen. Nangyari ang magkahiwalay na krimen na ito ngayong may gun ban. Ayon sa PNP, umabot na sa mahigit 500 ang naaaresto sa bansa dahil sa paglabag sa gun ban. Halos 500 na rin ang nakukumpiskang baril at di bababa sa 3,000 iba pang ipinagbabawal ding armas. Giit ng PNP, epektibo ang kanilang checkpoints. Sa Metro Manila, bumaba raw ng 59% ang krimen ngayon kumpara sa parehong panahon noong 2012. Bex May Humawas, Nagbabalita, Pilipinas.